beloved Boss Mike Cervera. Ayan, no? Sinasabi niya na naman dito, na yung umupa ng bahay, yung umupa ng bahay niya, ay may kaso po international at inuhuli po ng Interpol at merong kasong financial fraud. So harboring a criminal ito. Kung mapapatunayan ng PAOK na may kinalaman ka talaga sa pagpapaupa nga po dun sa dalawang Chinese na yun. Buti pa nga sa Congress noon nahuli, no? Napaamin si Harry Roque sa Senate, hindi, di ba? Pero syempre, bigyan pa rin natin ng credit si Risa Ontiveros do. Kasi nakakuha din naman kasi ng points, nakakuha din po ng puntos para sa mga pagtatanong po si Johnny Pimentel dahil po doon sa hearing din po ni Risa Ontiveros. At sasabihin niya naman dito mamaya yan sasabihin po ni Johnny Pimentel dito na napanood niya yung hearing ni Risa Ontiveros. Malaking bagay, Insan. Cedric, di ba? Oh, di ba? Malaking bagay yung hearing ni Sen Risa. Oh, malaking bagay yun kasi nagkaroon ng idea itong mga mambabatas, itong mga kongresista para makabuo ng mga malulupit na mga katanungan. Di ba, mga kababayan? So, doon siya nakakuha ng mga tanong kay Roque. Kaya niya kasi continue natin. Hindi naman po. Tuloy, ha? Dahil sa Pogo. So, Mr. Roque, Mr. Chair, wala kayong previous dealings nitong lessee? Wala po. May I ask Yusek Gilbert Cruz? Well, it has already been established, it has already been said, it's in the record that Mr. Roque owns the house. Do you think, Yusek Cruz, that Mr. Harry Roque is a person of interest, considering that the per lessee who is leasing his house is involved in illegal activities? Do you think that Mr. Harry Roque will be a subject of investigation? Ayan na! Ayan na, mga kababayan. Tama naman, di ba? Sa tingin nyo, pwede pa pwede ba na imbestigahan kasi umamin naman na kanya yung bahay? Or should be investigated? With this development, sir, we will include former spokesperson Harry Roque in our investigation. But of course, sir, we need documents coming from all the agencies involved to prove the ownership of the property. Okay. Itong PAOK patawarin to no? Umamin na nga Hingi pa ka ng Huwag mo nang banatan, Isan. Oo, wag mo nang banatan. Sige na. Baka mamaya matanggal yan. Sige na. Okay, pasok. Huwag mo nang banatan. Pero yun Pero syempre, for formality yon, di ba? Pero ngayon mga kababayan, dahil nga po sa pag-amin nga ni Harry Roque na kanya yung bahay, sabi ng PAOK, person of interest na rin to sa Harry Roque. So ngayon, kung humihingi ngayon ng mga dokumento itong PAOK, ito yun parang formality na lang po yun para maging legal talaga yung gagawin nilang investigation. Pero mga kababayan, may admittance na no? Ewan ko lang. Pero at least dagdag ebidensya to, no? Sige, continue natin. We will let you finish your investigation, ongoing pa naman ng Now, let me go to the last matter. Masali na lang ako, Mr. Chair. Yesterday, Chairman Al Tenco was interviewed in Head Start. And he said that sometime last year, I don't know, last year or this year, that Mr. Harry Roque accompanied Miss Cassandra Leong to Pagcor to assist her in the renewal of their license. Totoo po ba yun, Mr. Harry Roque? Manong Johnny, kung hindi po yun ang sinabi ni Chairman Altenco. But I saw it. Pero Hindi naman nanood ako kahapon. That's all. Nanood pala kahapon, huwag kang magsasinungaling. Sisinungaling pa, mga kababayan Nakita nga, napanood nga raw magsisinungaling pa. Sige, tuloy. Leong to Pagcor to assist her in the renewal of their license. Totoo po ba yun, Mr. Harry Roque? Manong Johnny, kung hindi po yun ang sinabi ni Chairman Altenco. But I saw it. Pero Hindi naman nanood ako kahapon. That's all I did. Before going to Manong, we can call may Mr. I remind Altenco, wait. and we can excuse me, Vice retrieve the files of the interview. It was very clear
Mr. Altenco said during the interview na Mr. Harry Roque accompanied Cassandra Leong with regards on the request for the renewal of their license because may $500,000 na hindi nabayaran kaya hindi ma-process yung license nila. And I don't think Mr. Altenco will go on nationwide TV telling lies. Ko nga. O, sino ngayon ang sinungaling? Si Altenco o si Roque? Sa tingin nyo, mga kababayan, parang pinapalabas ni Roque na sinungaling yung Altenco. At parang sinasabi niya rin na mali, ako ang tama. Di ba, mga kababayan? Ginawa pa sinungaling. So we can retrieve that file of that interview. So yung kanang tanong ko po, Mr. Harry Roque, totoo po ba yun? Attorney Roque, Resource Speakers, a reminder to address the chair. Yes, Thank you so much. Mr. Chair, hindi po. 2 beses na po nag-testify si Chairman Altenco at nandito po si Attorney Fernandez na kasama po doon sa meeting. Hindi po ako lumapit kay Chairman Altenco on July 26, 2023 para kumuha ng lisensya. Linapit ko po siya, yung Cassandra Ong, para po magkaroon ng rescheduling of payment sa mga pagkakautang di umano dahil na-dispalkuhan yung Lucky South ng pambayad sa PAGCOR. Binigay daw po nila di umano sa kanilang representative sa PAGCOR na si Dennis Cunana yung pera at na-dispalko. At ito naman po ay 2 beses inulit ni Mr. Harry Chairman Roque, it Tanco po. pertains to the same thing. Ay, Sinasabi nyo, ang dinideny, ang tinanong ko sa inyo, totoo ba na nagsama kayo? totoo po, Oh, yun sinama. Yun na nga eh. Yun lang naman ang tanong, Roque. Totoo ba na nagsama kayo o sinamahan mo itong si Ong? Kaso di ba? Ang daming pasikot-sikot, daming explain. Parang bakla. Bakla ba talaga si Roque? Tayo naman nagtatanong lang talaga ng mga kababayan. O, yun Opo. po ang tanong ko. Opo, pero- Now, ang sinasabi nyo, you are denying na hindi dahil dun sa renewal ng license, dun Tama sa po. bayad. But it's still the same issue dahil you cannot renew your license until such time that the $500,000 will be Correct. paid. Correct. Ang galing-galing mo. Ang galing-galing nun di ba? Kahit na anong sabihin mo, kasi ang ending nun, hindi pa rin marirenew yun. Kung hindi nyo babayaran yung utang ninyo sa PAGCOR, di ba? Ganun din po ang objective nun. Kaya sinamahan nyo siya para matulungan na mabayaran yung $500,000 but the ultimate objective is for the renewal of the license. Hindi po ba? Correct! Yo! Tama, Isan! Oo! Tama si Takero! Tama si Pimentel! Ang galing no? Si Roque, paikot-ikutin mo Akala mo ikaw lang matalino Di ba? Tama si Osang sa mga sinasabi nyo. Law profession is a dismay. If you have the caliber of Harry Roque, tama! Wala naman talagang walang moral yung hinayupak. Galing ni Pimentel dito Mr. Chair, hindi po. Kasi hindi pa po mapapaso yung lisensya at that time. At in fact, yung last hearing sa Senado, sinabi naman po ni Chairman Altenco na meron pa silang lisensya which was granted by the previous administration and good for 3 years. So hindi pa po sila up for renewal. Okay, Yun lang po. that's besides the point. But you admit that sinamahan po ninyo si Cassandra Leong sa PAGCOR to meet with Altenco. Totoo po yan. At Yun lang naman Di ba? Sinamahan mo talaga. Roque naman ginagawa mo kaming mga DDS No, mga kababayan. Si Roque, ginagawa tayong DDS. Di kami DDS. Sige, tuloy. ulit-ulit ko naman po yan. In-affirm din po, Mr. Chairman, sa Senado. So, Amin din sa huli. Di ba? Ang galing ni Johnny Pimentel, di ba? Oo nga. Tatanggi ka pa. Di ba? Tatanggi ka pa. Amin ka rin sa huli. Kaya nga hindi ko pinutol di ba? Kasi mga kababayan, pinapaikot lang ni Harry Roque. Pero yung pinaka-point pa rin doon, naglobbying ka pa rin. Kahit sabihin mo na ikaw ay tinulungan mo lang si Cassandra Ong, pero ang ending pa rin nun, naglobbying ka pa rin. Magaling talaga si Johnny Pimentel.
Mahusay talaga, no? Galing, galing. Yeah, continue. Lulusot pa, di ba? Tapos ang pala hindi. Continue. Mr. Roque, Mr. Chair, O, yan na. ano ho ang relasyon ninyo kay Cassandra Leong? Are you a legal counsel? Are you a consultant? Ayan na. Why did you Alam nyo, gusto ko tong tanong na to. Are you a legal counsel? Are you consultant? O ano ka ba talaga, Rocket? Sagutin mo nga. Ano ka ba talaga? Kasi nahihiwagahan kami. Ano ka ba talaga? Consultant? Legal? O partner? Ano sa tatlo? Ano sa tatlo si Rocky doon? Di ba? Ang ganda ng tanong na to, mga kababayan, ha? Sige. Pasok, ha? Ang ganda ng tanong na to. Malupit. Tinulungan mo lang si Cassandra Ong, pero ang ending pa rin nun, naglaboyin ka pa rin. Magaling talaga si Johnny Pimentel. Mahusay talaga, no? Galing, galing. Yeah, continue. Lulusot pa, di ba? Tapos ang pala hindi. Yeah, continue. Mr. Roque, Mr. Chair, ano ho ang relasyon ninyo kay Cassandra Leong? Are you a legal counsel? Are you a consultant? I am Why legal- did you have to accompany Ms. Leong to PAGCOR? Sagutin mo ng maayos, ha? Sagutin mo. In I'm- what capacity? In my capacity as a practicing lawyer po, because the company that she represents is Whirlwind Corporation. Whirlwind Corporation po is isang service provider. At ang kliyente po niya ay ang Lucky South. And I'm Teka lang, Ay, takero, banatan mo. Banatan mo, ha? Galingan mo. dito yung setup ng Whirlwind, mabubuking na naman dito si Harry Roque. Doon po sa Whirlwind. So, ito medyo pakinggan nyo maigi yung takbo ng ano na to, ng usapan na to. Dito mabubuking na naman yung kalokohan ni Harry Roque at nakabuking sa kanya dito si Dan Fernandez naman. Ito simulan ulit natin. Sige. Sige, ha? Win 8, ha? Meet with Altenco. totoo po yan. At paulit-ulit ko naman po yan. In-affirm din po, Mr. Chairman, sa Senado. So, Mr. Roque, Mr. Chair, ano ho ang relasyon ninyo kay Cassandra Leong? Are you a legal counsel? Are you a consultant? I am Why legal- did you have to accompany Ms. Leong to PAGCOR? Well, In I'm- what capacity? In my capacity as a practicing lawyer po, because the company that she represents is Whirlwind Corporation. Whirlwind Corporation po is isang service provider. At ang kliyente po niya ay ang Lucky South. And I'm happy po na nandito si Chairman Domingo para ma-explain kung anong nature ng service provider. They provide all services po to their POGOs, lalo na yung mga nasa POGO Hub, kasi po hindi nag-i-English yung mga POGO na yan. So they deal with the outside world using service providers. At yan po yung negosyo ni Whirlwind na kumpanya po ni Cassie Ong, no? Ayan, ha? Maliwanag yung sinabi niya na service provider daw sila, na yan daw ang ginagawa ng Whirlwind, mga kababayan. Pero hindi pala. Bakit ko nasabi? Tuloy natin. Mga kababayan, tuloy natin, tingnan ninyo. At yung panahon nga po noon, ang problema nila, yung representante nila sa PAGCOR mismo, di umano, ang kanilang naging problema. So ako naman po, in-accommodate ko naman po dahil alam ko na parang nabiktima naman itong mga taong ito. At yun nga po, ang hiningi namin kung po pwedeng bayaran yung obligasyon na gives, no, by installment basis. Pero wala pa pong usaping lisensya nung panahon na yun. Mr. Chair, Mr. Roque, Interjection lang, Vice Chair. Ikapalas lang. Yan. Ayan, si Dan Fernandez. Daniel, ano ba to? Si Dan Fernandez? Si Kong. Si Kong Fernandez. Pasok. I just wanted to find out the Whirlwind Corporation Whirlwind Corporation is a realty development corporation. Am I correct? Tama po yan, Mr. Chair. At kaya po ako unang nakilala yan matapos ang eleksyon, ang nagpakilala po sa akin, sila daw ay mag-i-invest sa mga renewable energy yan na. projects. Pero former Secretary Roque, Ayan na. Ano nga ba ang nakasaad sa SEC? Ito ba ay service provider? O ito ba ay sa pag-sasaayos ng mga lupa? Parang real estate, ganon, ano? Real estates ba to o service provider? Roque, hindi ka makakalusot dito, ha? Mukhang napag-aralan ng husto to. hindi sila nagpo-provide. No service provide. Hindi sila service provider, in other words. Kasi dito ata sa incorporation nila, it's all about realty development. So, I was confused kung
Ayan, realty development, yung pala yun. Yung lang pala yung nakalagay doon sa kanilang SEC. Kapag ka ganun, wala pala kayong lisensya para magkaroon ng para magsagawa ng service provider o magserbisyo ng ganyang klaseng nature ng negosyo, bakit nyo ginagawa? So, ibig sabihin mga kababayan, meron na namang mali rito. Oo, may mali na naman dito, ha? O, sige, pasok. Nagpo-provide sila ng service? Power rent? Opo. Well, again, opo. Nagpo-provide sila sa... Wait, sandali ha? Because Sumagot na, boss. Kong Fernandez sumagot na. Opo daw, opo. Opo, sabi na eh. Oo. Nag-service daw sila. in accordance with the SEC, ano lang po sila? Development, realty development. So why are they providing services? Sila po ang umupa dun sa lupa, sa Porac, at sila po ang nagpagawa ng mga buildings. At sila po ang Yes. nagpapaupa sa Lucky South. Yes, So, yung by being a service provider, at alam ko naman po, ang patakaran ng mga ibang service provider, ganyan rin, sila nagbibigay ng physical infrastructure, pati computer sila nagbibigay, at iba pang mga serbisyo doon sa mga nag-ooperate ng Pogo, kasi mga Pogo talaga, mga Chino, at doon sila talaga sa electronic gambling na involved. Ala, talagang inisa-isa pa. Addictus Rex. Inisa-isa pa talaga. Sabi ko sa inyo, nagkakabari-bari ang bot na yung nalaman ng utak nito sa pagsisinungaling eh. Sige, tuloy natin ha. Aside from the realty development, they provide services as well. Ayan. Tama po yan. At kaya But in nga po, relation to their Tama po yan. Sabing gano'n, no? Bukod sa real estate development, kasama daw yung service provider nila na ginagawa. Nako! Sabi ni Roque, tama po yan. Wala nga doon. Sige, pakinggan. to their SEC, ang purpose lang nila is specifically for development Ayan! ng properties. So, Mga kababayan, specific yun. Yun lang. Ibig sabihin, yun lang yung gagawin mo. Kasi alam nyo sa SEC, dapat ilalagay nyo kung para saan yung negosyo nyo, ililitanya nyo doon, itatype ninyo, naka-record yan sa SEC, sa madaling salita. Paano ngayon yan? Wala pala yun. Wala pala yung pagiging service provider nila. there are some violation with regards to the delivering services as well. hindi ko pa po Because- Mr. Chair, hindi ko pa po nakikita yung articles nila, pero totoo po na Naglabing nang hindi niya alam. Ayan na nga. So, ibig sabihin, umaabogado ka, sabi ni Takero rin, no? Umaabogado ka na hindi mo alam kung ano yung mga dokumento nila at kung para saan lang ba sila. Abogado ka, hindi mo binabasa yung mga dokumento kung hanggang saan lang yung kanilang dapat na gawin sa negosyo nila. Kababayan, malabo yan, ha? Malabo yan. Yari ka naman dito. So ito putulin ko lang 1 minute lang, isang minuto lang. So ngayon, ang sinasabi kasi ni Harry Roque, tinulungan niya lang yung Whirlwind para magkaroon ng renewal ng license. Tama ka dyan, Ishan. Tama. Very good. Yung naman pala, yung service provider na Whirlwind, hindi pala sila pwede magbigay ng service provider. Correct! Hindi pwede Ishan eh. Ang tanong nga, bakit nila ginagawa? Hindi nga pwede silang magbigay ng service provider. Wala yon sa SEC nila. Yung pa yung kanina ko sinasabi, mga kababayan. Bakit? Bakit hindi mo chinecheck yan? O ngayon, kwento mo pa yung proseso ng kanilang serbisyo. Diyan sa na yan, service provider nila yan. Si Rocky mismo nagkwento, mga kababayan. Sige, tuloy. Ayun po sa SEC. Kasi sila po ay isang realty. Sa lupa lang. So bakit nagbabi yung karaoke doon sa Pogo na yan para po doon makapagbayad nga ng tax para magkaroon nga ng permit na yung Whirlwind pala ay hindi pala service provider. Correct. Walang permit para magkaroon ng service provider. Yun, walang permit. Insan, tama ka doon. Umamin na naman si Harry Roque, so good job dito. No, Good palakpak! job dito kay Johnny Pimentel at saka kay pangalan ko, kay Dan Fernandez. No, ang galing. Ang galing ng comment natin. Sige, continue, sige.
Ang purpose lang nila is specifically for development ng properties. So, I think there is some violation with regards to the delivering, Violation. Ayan na, violation. Yan ang sinasabi natin. Violation na naman yung mga kababayan. Dapat talaga, hindi nabigyan ng ano yan, ng permit. Kasi maraming nababiolate sa kanilang sa kanilang mga dokumento. Mga kababayan. Oo. Kaya ba sinasamahan ni Roque para ano? Oo, di ba? Sige, tuloy. Ha? Takero, banatan mo. services as well. Hindi ko pa po Because- Mr. Chair, hindi ko pa po nakikita yung articles nila, pero totoo po na they are first and foremost a real It's here, estate company. Secretary Roque. The amended Articles of Incorporation of Whirlwind Corporation is primarily to engage in realty development. Ah. That's their purpose. Tama po. Mr. So, Chair, Kung sila po ay nagbibigay ng ibang serbisyo, Tama po. then it's beyond their Sa kanya galing yun, tama daw. Ibig sabihin, alam niya rin. Tama po, sabi ni sabi na rin Rocky, tama po. So alam mo pala, wala huling-huli ka na. Patay tayo dito. realty development. They provide services as well. Miss Calderon, opo ha. O, sa inyo pong lahat, George Tapia, opo ha. Tuloy. tama po yan. At kaya But in nga po, relation to their SEC, ang purpose lang nila is specifically for development ng property. Hindi masasagot ni Roque yan. Hindi masasagot. Hindi masasagot. Sige, tuloy. Kung sasagot man yan, mga kababayan, magkikwento ng fairy tale. Sige, pasok. So, I think there is some violation with regards to the delivering services as well. hindi ko pa po Because- Mr. Chair, hindi ko pa po nakikita yung articles nila, pero totoo po na they are first and foremost a real It's here, estate company. Secretary Roque. Hindi niya nakikita. Hindi pa niya daw nababasa at hindi nakikita yan. Ako, Diyos ko po. The amended Articles of Incorporation of Whirlwind Corporation is primarily to engage in realty development. That's their purpose. Tama po. Mr. So- Chair, Tama pala. Kung Alam mo pala Yari si Rocky dito. sila po ay nagbibigay ng Alam mo, tingin ko siguro Oo nadadali sa kagandahan lalaki ni Congressman Fernandez eh. Kailangan yata gwapo yung mag-imbestiga. Mga kababayan, hindi nyo ba napansin? Kasi gwapo, artista to dati eh. Si Dan Fernandez no. Mga kababayan? Gwapo eh. Our beloved Boss Mike Cervera.